Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Pinoy Online Eskwela at kinukuha pa rin natin ang basic sa paggamit ng Adobe Photoshop. So yung topic natin ngayon is tungkol kay eraser, background eraser at magic eraser. So, open lang kayo ng image. Then, punta tayo kay eraser tool. Si eraser tool, kapag nag-right click ka dyan, sa baba niyan, nandiyan yung background eraser tool at magic eraser tool. Now, eraser muna tayo. So, si eraser, nakadepende yan doon sa background color natin. Okay? Kapag kasi yung nakaset na kulay ay, for example lang, kulay pula, kapag nag-erase tayo, kulay pula yung ibibigay niya sa'yo. Diba? Kapag naman ginawa mong kulay puti, syempre kulay puti yung ibibigay niya sa yung kulay. Then, yung pinakamadalas natin ginagamit is yung binubutas natin ito. Gusto natin yung image lang mismo ang matitira. Then yung background, transparent. Diba? So, bago tayo mag-erase, make sure na i-duplicate mo muna yung image na yan. Siyempre, para din maiwasan na masira yung original image natin. So, dinuplicate lang natin, close ko lang yung original, hindi ko na lang ise-save. Para meron tayong backup. Kung sakali mang masave natin to, hindi natin masira yung original. Diba? Now, unlock natin yung background kung gusto nating burahin yung background ng image na to. So, yung background layer, double click mo lang siya. Then, kapag ginamitan mo na yan ng erase, yun na. Transparent na yung makikita mong nasa likod. Hindi na yung color kanina. So, yung ganun yung ginagawa natin. Diba? Merong option si eraser dito sa taas. Meron dyang brush, pencil, saka black. Subukan natin. Kapag nakaselect yung pencil, halos parehas lang din naman. Black, pa-box. Diba? Pa-box naman kapag black. So, si eraser po pwede mo ring i-adjust yung brush size. So, balik lang muna ako dun sa brush. Liitan ko yung brush gamit yung bracket. Diba? Bracket. 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 Ganun din kapag pencil. Okay? Pencil. Pencil, pencil. So, si pencil at si brush, halos parehas lang po. Opacity. Kapag mas mababa yung opacity, yung bigay niya sa'yo ng, o yung pagbura niya sa image, medyo manipis. Diba? Pwede mo pang babaan yan. Yung flow at opacity, pwede mo yang tansyahin. Ayan, yung flow at opacity, kung nagbe-blend ka ng kulay, mas okay ito. Kung nagbe-blend ka ng isang image dun sa ilalim na image, mas okay itong gamitin. Okay? Eraser po yan, no? Pwede kang mag-right click, then soft round. Enter ko lang. Ayan. So, meron tayong hiwalay na video para dito sa eraser, then opacity and flow. Now, undo ko lang siya. Kunin lang natin yung sunod na tool. Background eraser tool. So, si background eraser tool, meron siyang option dito sa taas, nakaselect yung continuous. Okay? Continuous. Meron pang dalawang kasama yung continuous. Kunin natin yung sampling once. Okay? Sampling once.
Hit mo nga yan, sampling once. Now, gamit yung sampling once, kung ano yung unang kulay na i-erase mo, siya lang yung mabubura. Okay? Tignan. Eraser, in-erase ko yung white na to. Pagdating dito sa taas, hindi ko mabubura yan. Di ba? Eraser, dun lang ako sa area ng puti kasi nag-select. Sample, isa pa. Erase. Kapag dumaan ako dito sa area na to, hindi mo yan madidelete. Yun yung gamit ng background eraser na sampling once. Yun nga lang, kung mapapansin, meron pang natira. Diba? So, pwede ka naman mag-hit ulit, tapos balikan mo lang siya. Ganun lang. Sampling once. Kung ano yung unang kulay na sinelect mo, yun po yung i-erase ni background eraser. Next. Yun namang gamit ng sampling background swatch. Kung ano yung kulay na nandito sa background, siya lang yung i-erase niya. For example, kulay pula. So, kung mapapansin sa image na to, ang medyo pula is yung balat. Tama? Pero mas pula po yung lips ng lalaki. Subukan natin. Erase. O, hindi nga ma-detect na red. Di ba? Hindi masyadong ma-detect na red. Subukan natin i-color picker. Color picker nga natin. Ito po siya. Di ba? Yung kulay na to, medyo pink. Switch ko lang. Nag-switch lang ako. Color picker po yun. Then, using background eraser. Oops. Okay. Background eraser kulay pink. Ayan. I-erase ni Adobe Photoshop yung sa tingin niya kulay pink. Di ba? Kapag ka medyo darker na, hindi niya na i-erase. O hindi niya na i-erase. Next. Magic Eraser. Si Magic Eraser, madalas natin siyang ginagamit. So, subukan natin yung images na to gamit yung Magic Eraser. Now, bago tayo magsimula, duplicate ko lang, Ctrl J. Dinuplicate ko lang yung layer natin. Then, mag-a-add lang ako ng isang layer para makita natin kung anong itsura nung images natin kapag ganito kababa yung tolerance at kapag tinaasan natin yung tolerance. So, mag-a-add lang tayo ng layer. Hit lang natin yung create new layer icon. Ayan. Nandito tayo sa baba. Ginitna ko lang. Ginitna ko lang. Tapos, lalagyan ko lang ng kulay itim na kulay. Ayan. So, makikita nyo pa rin naman yung image kasi may background pa tong kulay puti. Diba? I-hide ko lang yung background para hindi natin makita. Now, using Magic Eraser, subukan nga natin yung tolerance natin gagawin nating 0. Hit ko yung Magic Eraser dito sa solid color. Hit. So, kung mapapansin, may mga kulay puti na natira. Dahil sa baba or dahil walang tolerance. Undo ko siya, Ctrl Z. Try natin dagdagan. Siguro mga 15. Enter ko lang. Hit. Ganyan itsura niya kapag 15. Subukan natin yung 100. So, kung mapapansin, meron pa natira dito, di ba? Sa 15. Subukan natin yung 100. Ctrl Z ko lang. Try ko yung 100. 100 na tolerance. Hit. Ayan naman siya. Diba? Mas lumalaki yung sakop. Ctrl Z. Set natin siguro ng 10. Pinaba ko lang sa 15 kanina. So, tingin ko okay na po yan. Muna. Okay na muna yan.
Then, para remedyohan ito, meron tayo dito na history brush tool. Click mo lang yung history brush tool. Ang gamit niya, ibabalik niya lang sa dating itsura yung image. Ayan, no? So, binabrush ko lang yung mga area na dapat ay hindi nabura. Ito, sa area na to. Then, tingin ko, meron pa dito sa area na to. Ayun. Oops. So, yan muna siya. Okay? So, yung tolerance, mas mababa yung tolerance. Siyempre, mas magiging noisy yung pag-e-erase niya. Kapag naman mas mataas yung tolerance, mas lumalawak yung kulay na naabot ng eraser. So, mas okay na tansyahin nyo na lang o timplahin nyo na lang yung tolerance between 10 to 30 yung tolerance kapag gumagamit kayo ng magic eraser. Okay? So, yung history brush tool, isa pa, hindi ko alam kung may history brush tool pa natin ito. Ayan. O, nadaanan pa. O, kaya pa. May mga pagkakataon kasi sa sobrang dami mo nang dinagdag na layer, hindi na gumagana yung history brush tool. Okay? Ang maganda dito sa history brush tool, mapipili mo lang yung portion na gusto mong i-undo or ibalik sa dati. Yun naman yung maganda kay history brush tool. Pero kung sinisipag ka, pwede naman na undo mo na lang, Control Alt Z, 'di ba? Pwede rin naman 'yun. So, yun lang muna, guys. So, bilang suporta, subscribe na lang kayo sa channel natin para kung sakaling mag-a-upload tayo ng mga bagong video is updated naman kayo. Okay? So, salamat!